Saan ka maniniwala? Doon sa pinagsasasabi po na nag-aawak-awak ang pera ng PhilHealth? O dito po mismo sa isang constitutional body obligated, ordered, mandated to conduct an audit sa actuarial situation, pananalaping sitwasyon ng PhilHealth. So sinasabi sa Section 11, malinaw ang provision eh. Ba't ba pinagugulo ninyo? Humbly and respectfully suggest that the first order of business is for you to read the COA report. Kaya nga kung kaya po ng Presidente, nagagawa niya magbasa ng 4,000 pahina ng libro na ang mga linya pagkalililiit. Ano ba naman yung portion lamang ng COA report na wala pang 20 pahinang basahin po ninyo? Your Excellency, di po ba? Mukhang ang pinagkakabalahan ninyo ay paglalagak ng pera ng PhilHealth. Hindi, paggamit sa pera ng PhilHealth na sinasabi niyo reserve, hindi para damihan ang benepisyo ng mga miyembro at babaan ang kontribusyon, kundi kung saan ninyo pinaglalalagay. Dahil pinapalabas po ng nagdaang management ng PhilHealth na nag-aawak-awak ang pera ng Philippine Health Insurance Corporation. Para bagang sobra-sobra ang dami ng pera nila. Ako tingin ko dito, baka mismo ang ating presidente nabulag dito o di ba? o nabigyan ng maling impormasyon eh. Kaya nga kung kaya po ng presidente, nagagawa niya magbasa ng 4,000 pahina ng libro na ang mga linya pagkalililiit. Ano ba naman yung portion lamang ng COA report na wala pang 20 pahinang basahin po ninyo? Your Excellency, di po ba? Ito po ang bombshell dito. Kahapon, baby girl. Ito ang bombshell dito. Anong sinasabi po? Okay. Sabi niya rito. Okay. Sabi niya, I don't know if you're aware of that, no? Sabi niya. Sabi po ni Justice. Okay. Okay. PhilHealth is actually bankrupt. I don't know if you're aware of that. You ought to be aware, and COA has repeatedly highlighted that in its letters to PhilHealth, and then COA said that for many years, at least 3 years, 2021, 2022, 2023, the reserve fund of PhilHealth is much, much less than the actuarial fund. Boom! Eh kung ikaw dito nagdidepensa, ano palaban mo dito? Eh sinasabi nga ng PhilHealth yung hawak mong pera, kulang sa obligasyon ninyo. Anong sinasabi niyo meron kayong excess? Anong sinasabi niyo may reserve kayo? Ito nga ang dating pinupunto, matagal na sa Pangulong Marcos. Mukhang ang pinagkakabalahan ninyo ay paglalagak ng pera ng PhilHealth. Hindi, paggamit sa pera ng PhilHealth, na sinasabi niyo reserve, hindi para damihan ang benepisyo ng mga miyembro at babaan ang kontribusyon, kundi kung saan ninyo pinaglalalagay. Okay, so sa mga kapatid, sa bandang dulo, nagpapaliwanag itong si Ginoong Marino. Pero sinabi po ni Justice, okay, really, sabi niya, really? Are you allowed to invest? There is a limitation on the investment and the law imposes conditions before PhilHealth can invest. Investment is the least priority. And then sinasabi pa rin po ni Justice Lazaro Javier, mga kapatid, binabangkit niya pa po mga kaibigan na ang sinasabi niya, you are trying to interpret differently ang kabuluhan at kahulugan ng intent of Section 11. Sabi niya rito, okay, wag na tayo mag-play of words, no? To operationalize is to stick with the provision and not to deviate from it. It leaves no room for interpretation. When the law is clear, wala nang ibang interpretasyon. It speaks of actual reserves. It speaks of reserve fund. It speaks of excess. That any excess reserve fund should be used to increase
the program's benefits and to decrease the amount of members' contributions, and if there is still an excess of the excess, the same should be made, should maybe invested. All right? So investment is the least of the priorities. So sinasabi sa Section 11, malinaw ang provision eh. Ba't ba pinagugulo ninyo? Saan ka maniniwala? Doon sa pinagsasasabi po na nag-aawak-awak ang pera ng PhilHealth? O dito po mismo sa isang constitutional body obligated, ordered, mandated to conduct an audit sa actuarial situation, pananalaping sitwasyon ng PhilHealth. Think about it. FM. Di po ba mga kapatid? Klarong-klaro po ito eh. Kaya nga kahapon, kamot ulo ang nagdedepensa po dito. At kahit ako siguro si Solgen Menardo Guevara na mahusay din pong abogado, palagay ko mahihirapan din. Kasi COA report ito eh. Bis na sinasabi po din ng mga nagdidepensa po sa PhilHealth na ito yung pera namin, ito yung pera namin. Kesa mo nga dinala yung pera. Doon ka, cornered na eh. Kumbaga sa boxing, knockout na to. Di ba? Sa next round nito, mga kapatid, abay pupunasan na lang po dito ang dugo sa mukha. Aray ko po. Wala na. Knockout ka na dito eh. Oo. Wala ka na mariribat dyan. Kahapon nga no sinasabi to ni SC, Associate Justice Amy Lazaro Javier, medyo mga ilang segundo rin na natahimik yung kausap niya from PhilHealth nung mismong sinasabi niya yung mga exact words na yan. Dahil yan din po mismo yung sinasabi ng mga petitioners. No? Ito po mga naghain ng petisyon na nakausap din natin dito sa programa. That's the exact words na galing din sa kanila. Walang excess fund ang PhilHealth. Kung meron man, dapat gamitin yan para mapaganda ang serbisyo para sa mga miyembro ng PhilHealth at para mabawasan, 'di ba, ang binabayad ng mga miyembro nito. Sige, Oo. hanggang dyan lang po muna tayo mga kapatid kasi nga po 6:35 na eh. Ngayon pa lang po tayo nag-iinit ha? Ba? Dito sa isyong ito. Ang aga mo mag-init. Usually 9 a.m. ka pa nag-iinit. Oo, kasi ang sarap pong pag-usapan nito eh. Di ba? Itong isyong ito, na-delay lang po ang pag-aksyon ng Supreme Court. Well, basically po, nag-TRO po sila dahil doon sa Carpio et al. Petition na. Pero ito nga po mga kapatid ang katotohanan dito. Ito nga yung bagong PhilHealth CEO and President. O, paano mo tatangkilikin itong isyong ito? Sasabihin mo pa rin, nag-aawak-awak ang pera ng PhilHealth. Yun po sinasabi. And may panukala pa ngayon ha, sa House, babaan yung contribution ha, kasi pinaasa nga nila eh. Baka bukas makalawa, bawiin nila yung panukalang yan. Ito nga ang sistema, mga kapatid, kapag, okay, sige, so, kasi kahapon, nabanggit yan dito po sa oral argument, Eto ha, makinig kayo mabuti. Hindi pa ho ito tapos na oral argument. Sinuspend po ito mga kapatid at magbabalik pa po sila sa Pebrero 25. Nag-adjourn mga kapatid 6 p.m. kahapon. Pero mukhang iisa pa lang na mahistrado ang nakapag-interpolate dito po sa mga dumidepensa sa ginawa po ng gobyerno, executive particularly, na kunin po 89.9 billion, meron pong na-TRO na 20 billion. Alright? So, kahapon po mga kapatid, isa pong maestrado, at kami nga po yung nagbibigay din po ng pagkilala po sa mga maestrado kasi nga din, with all due respect sa mga powerful congressman, itong kaibahan even sa mga senador, sa mga congressman, ito ho kapag nagkaroon ng ganitong mga oral argument, lalo pa ho at hindi man ito televised, meron lang itong audio live streaming, hindi maaaring pupunta ka doon na widow-widow ka lang. Pupunta ka doon na wala kang bit-bit na kaalaman sa issue. So kahapon po, as expected, si Associate Justice Amy Lazaro Javier came in prepared. Okay? At hindi ho magkanda-ugaga sa pagsagot si Deputy Treasurer Eduardo Anthony Marino III sa mga katanungan po ng maestrado. Basically, ang pinalalabas po na nagdidepensa ho dito na wala silang problema sa PhilHealth, sa pera. Basically po, sinasabi niya, kapag kinumpit natin ang kikitain ng PhilHealth sa loob ng 2 taon, etc., magkakaroon sila ng reserve fund.
At doon nga po na-focus ang diskusyon sa Section 11 ng Universal Healthcare Law, kung saan ang probisyon po mga kapatid ay yung pong pinag-uusapan na pagpoprograma sa mga tinaguriang reserve fund ng PhilHealth. Yan din po nga, di ba, ang pinagdidibatihan nila. Sa mga nagdaang hearing, baby girl, in the Senate, maging sa lower house, tayo po nakailang banggit na rito, ni isa sa kanila, walang nagbabanggit ng COA report. At naniniwala lamang sila sa mga sinasabi po ng dating administrasyon po ng PhilHealth na nag-aawak-awak ang pera. Pati po mismo ang mga main author in the Senate, J.V. Ejercito, Bongo, di ba? Lahat sila et al. Wala ni isang banggit sa COA report. So eto, babasahin ko po yung ilang bahagi ng kanyang interpellation, yung kanyang pagtatanong dito po sa dumidepensa sa pinaggagawa nila sa pera po natin sa PhilHealth, no? Sabi ho niya dito, no? Okay. Kasi po, Section 11 ito eh. Paano mo ba gagamitin ang sinasabing pera ng PhilHealth? Yung tinagurian yung reserve fund ng PhilHealth. Okay. So, what I am made to understand now is that PhilHealth is not exactly complying with Section 11. That your investment comes from all sources. And then you prioritize investment over the programs that will increase its benefits to the beneficiaries and decrease the amount of members' contributions. That is what I gathered from your statement. Statement po ito ni Deputy Treasurer Eduardo Anthony Marino III. So sinasabi niya, mukhang, saan ka maniniwala? Doon sa pinagsasasabi po na nag-aawak-awak ang pera ng PhilHealth? O dito po mismo sa isang constitutional body obligated, ordered, mandated to conduct an audit sa actuarial situation.